Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, Brother Ruben. Minamahal natin po itaas ang ating mga kamay. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon ng Diyos po. Hallelujah. Ang maglangi sa kanyang mga banal at dakilang salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, mapagpala po naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa iyong matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Kami po'y nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong napakatamis na presensya, mahal na Panginoon, na hindi kayang tumbasan at bayaran ng anumang salapi sa ibabaw ng lupa. Ngunit kami pinagpala mo, mahal na Panginoon, bagamat kami mga ordinaryong tao lang, sa harapan at paningin ng marami, mahal na Panginoon, ngunit kami pinagpala, O Diyos, sapagkat kami isa, mahal na Panginoon, sa iyong milyong mga tinawag, pinilit, kinahamagan. At sa oras na ito, mahal na Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga banal at dakilang salita, dalangin namin, Panginoon, na buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming pangunawa, maging ambang lingkod, tunay na saga ng akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, that is, Lord. Put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved, venerable Pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang gawa't lalang ng kaaway, cast out right now, and bind the power of darkness in Jesus' name, amen and amen, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, amen. Malakas na palakpak, minamahal ang ating ipaabot sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, clap your hands, holy people, and shout unto God with the voice of triumph. Amen. Atin daw pong ipalakpak ang ating mga kamay at tayo po'y sumigaw ng tinig ng may pagtatagumpay. Sapagkat tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon, we are overcomer, we are mga minamahal, more than a conqueror. Tayo pong mga naglilingkod sa mahal na Panginoon dahil kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, we can do all things through Christ who strengthens us. Magagawa po natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, pagsamba at pagdadakila at parangal at pagluwalhati ay nauukol po lamang sa ating mabait na Diyos, mapagpalang Diyos, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon. And I give them all honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, their beloved children, the whole blessed Almeda family, at mga minamahal, beloved co-preachers, beloved co-workers, at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong Hesus, sa lahat ng ating mga manunugtog, sa ating pong mga mag-awit, sa lahat ng ating minamahal na mga bisita, kung meron man, I welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus. At sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya, mga minamahal na narito ngayon, salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon, sa proteksyon ng ating buhay na Diyos. Mula po sa inyong mga sarili at mga kanya-kanyang mga tahanan, kayo po'y pinagpala at ligtas na nakarating ng maluwalhati sa lugar na ito, mga minamahal, upang sama-sama nating papurihan, sama-sama nating pasalamatan, sama-sama nating luwalhatiin at itaas ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagalakan po namin ang makita kayo, mga minamahal, makasama kayo sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tingin sa lahat ang ating mga sarili. And let's talk about, mga minamahal, the topic, the Lord's indignation. Amen? The Lord's indignation. Indignation means God's anger arose, mga minamahal, to the unjust. Yung word na indignation, ang ibig sabihin po nito sa Webster Dictionary, mga minamahal, ito po ay pagsibol, pagsimula, mga minamahal ko, ng matinding galit, nag-aalab na galit ng ating mahal na Panginoon doon sa mga taong, mga minamahal, makasalanan, to those who unjust, sa mga taong hindi lumalakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. The Lord in Him, mga minamahal, there is goodness in the Lord. And also there is severity in the Lord. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, goodness to those who remain in goodness, to those who remain in His faithfulness. But severity, mga minamahal,
to those who rejected Him. Doon sa mga taong rinirefuse ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, severity to those who rejected Him. Amen. Doon sa mga taong rinefuse ang mahal na Panginoon, doon sa mga taong hindi tinanggap ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nakakalungkot, mga minamahal, every time na tayo po'y nangangaral, nagpipreach tayo po'y nagkukrusada, nagbibigay tayo ng mga leaflets, may mga invitation tayo na inaabot. Maraming mga tao ang rinireject po nila, rinirefuse po nila yung ating pong mga ibinibigay na mga invitasyon. Not knowing, hindi po nila alam na every time na kanila pong rinireject yung gospel, every time na kanilang rinireject yung ating pong mga invitation, mga minamahal katulad ng mga leaflets, ay kanila pong rinireject ang ating pinakamamahal na Panginoon. To those mga minamahal rejected, amen, sa mga imbitasyon ng ating mahal na Panginoon, severity po mga minamahal yung nakahanda para sa kanila. Kaya tayo po ay totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon dahil po sa ating pagtanggap ng buong puso, ng buong isip, lakas at kaluluwa sa ating mahal na Panginoon. Piniglingkuran natin siya, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, sa abot ng ating makakaya, ibinubuhos natin lahat ng saganang nasa atin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, paglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon without any reservation. Paglingkuran mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, sa abot ng iyong makakaya. Ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya. Habang may buhay ka pa, habang may lakas ka pa, habang may hininga ka pa, paglingkuran mo ng may katapatan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa sino mang nananatiling tapat, sabi ng Biblia, may gantimpalang ilinaan ang ating mahal na Panginoon. Pero para doon sa mga nag-reject, mga minamahal ng gospel, sa mga nag-reject sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila po ay makakatikim ng matinding galit ng Diyos. Matinding puot ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng ating pinag-aaralan ngayon, mga minamahal, who can stand, mga minamahal, before His indignation? Who can stand before His indignation? Sino po yung makakatayo, mga minamahal, sa matinding galit ng mahal na Panginoon? Sino ang makakaharap sa matinding galit ng mahal na Panginoon? Kahit ang hari, kahit po ang mga prinsipe, o sino mang mga kilalang mga tao ay hindi po nila kayang tumayo sa harapan ng matinding galit ng ating mahal na Panginoon. Unang talata nating pag-aralan from the book of Nahum, chapter 1, verse 5 up to verse 6. Kaili po sa ating mga beloved Bible reader. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Nahum, kapitulo 1, ang talatay 5 hanggang 6. Ang mga bundok ay nanginginig dahil sa kanya, at ang mga burol ay nagtutunaw, at ang lupa'y lumilindol ng kanyang harapan. Oo, ang sanlibutan at ang lahat ng nagsisitahan dito. Sino ang makatatayo sa harap ng kanyang pagkagalit? At sino ang makatatahan sa kabangisan ng kanyang galit? Ang kanyang kapusukan ay sumisigalbong parang apoy, at ang mga malaking bato ay nagtitibag niya. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, who can stand before His indignation? Wala pong makakatayo sa matinding galit ng mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mga minamahal, the goodness of the Lord to those who remain in Him, remain in His faithfulness, remain in His goodness, but severity to those who rejected Him. Wala pong makakatayo, mga minamahal, sa matinding galit ng ating mahal na Panginoon. Sa verse 5, ang sabi rito, ang bundok ay nanginginig dahil sa Kanya, at ang burol, minamahal, ay nangatutunaw. At ang lupa'y lumilindol sa Kanyang harapan. Oo, ang sanglibutan at ang lahat ng mga nagsisitahan dito. Sa verse 6, sino ang makakatayo sa harap ng Kaniyang pagkagalit? Ito po'y malalim na tanong, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ang makakatayo, mga minamahal, sa Kanyang pagkagalit? Sino ang makakatahan sa kabangisan ng Kanyang galit? Ang Kanyang kapusukan ay sumisigalbong parang apoy, at ang malaking bato ay nangatitibag, mga minamahal. Ito po'y dahil sa galit ng ating mahal na Panginoon. Maging ang mga tubig sa dagat ay kinakausap ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na umakyat sa lupa. Sabi ng Biblia, ito po'y dahil sa Kanyang galit. Ang mga bundok ay nayayanig,
ang mga burol ay nayayanig. Sabi ng banal na Biblia, ang mga ilog ay natutuyo, ang mga dagat, mga minamahal ko, ay umaakyat sa kalupaan. Ito po'y dahil sa matinding galit ng ating mahal na Panginoon. Bakit may lindol? Everybody shout, praise the Lord. Ini-express ng Diyos yung kanyang galit. Hinayanig niya ang lupa para iparamdam, mga minamahal, sa mga tao na sa Diyos na makapangyarihan at walang sino mang kayang makatayo sa kanyang harapan. Bakit mayroon pong bagyo, umaakyat, may tsunami, mayroong mga tidal wave, mga minamahal, mayroong matitindi at malalakas na mga bagyo? Ito po ay wake-up call ng ating mahal na Panginoon para sa maraming mga tao. Magising ang maraming mga tao. Ngunit alam po ninyo, totoo, dahil po sa mga kalamidad, sa mga dilobyo na nangyayari at nagaganap, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, maraming mga tao ang nagigising, ngunit saglit lamang sila'y muling nakakalimot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalad tayo. Dahil kahit walang lindol, naalala natin ang Diyos. Mapalad tayo kahit walang bagyo, naaalala natin ang mahal na Panginoon. Mapalad tayo dahil kahit walang kalamidad, kahit walang mga dilobyo na nagaganap sa ibabaw ng lupa, naaalala nating papurihan at pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Hindi katulad ng napakaraming tao na mga minamahal, matitigas ang kanilang mga puso. Sila'y tinatawag mga minamahal ko ng mga reprobate mind. Yung kanilang puso ay, mga minamahal, mahirap ng papaniwalain sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sirado na ang kanilang isip, ang kanilang puso. Sila'y binulagan ng Diyos ng sanlibutan ito, mga minamahal. Kaya gayon na lamang po ang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor, maging kaming mga preacher, mga manggagawa, tayo pong mga kapatiran, tayo po'y nagkakaisang ipanalangin na sa himalang kapamaraanan ay kumilos ang ating mahal na Panginoon, maging ang ating mga mahal sa buhay, mga minamahal ko na binulagan ng kaaway para hindi nila makita ang kaluwalhatian at kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Patuloy tayong nananalangin para sa kanila na sana ay isang araw buksan ng Panginoon ang kanilang puso, ang kanilang isip, at maunawaan po nila, mga minamahal, ang dakilang pagtawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ayaw natin silang mapahamak. Ayaw natin silang makaranas ng matinding galit ng ating mahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, dahil sa Biblia, naunawaan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Nakakaramdam tayo ng takot ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, ang paglilingkod sa Diyos ay huwag nating gawing biro. Hindi tayo dito naglalaro. Hindi tayo dito nagbibiro. Yung paglilingkod, kung gusto mo ng langit, paglingkuran mo ang Panginoon ng dibdiban. Yung paglilingkod na makatotohanan. Hindi tayo dito naglalaro, hindi tayo nagbibiro. Ang paglilingkod natin, mga minamahal, ay patungong langit. At alam naman po natin ang daan na patungong langit, mga minamahal, kailangan po natin ng sinsirong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Following verse, Zephaniah chapter 1, verse 14 up to verse 18. Kindly po, mga minamahal, sunod na talata. Dito po sa aklat ng Zephaniah, Kapitulo 1, ang talatay 14 hanggang 18. At ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa mga makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw, roon at kalagim-lagim. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagaban, at kapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman, kaarawan ng pakakak at ang hudyaan laban sa mga bayan, naukutan at laban sa mataas na kuta. At kanilang dadalhin ang kapisanan ng mga tao at sila'y magsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y magkasala laban sa Panginoon at ang kanilang dugo ay mabububos na parang alabok at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusugpok sa pamagitan ng apoy ng kanilang paninibugho, sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kalagim-lagim na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Praise the Lord. Amen. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord.
Walang mayaman, walang mahirap. Walang kilala, walang hindi. Mga minamahal, lahat po tayo ay talagang hahatulan ng ating mahal na Panginoon. Nakakalungkot po yung tinatawag na kawakasan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, in verse 14, the great day of the Lord is near. It is near, and hasteth greatly even the voice of the day of the Lord. The mighty man, even the mighty man shall cry there bitterly. Mga minamahal, even the mighty man cry bitterly. Kahit po yung mga minamahal malalakas, mga tao na mga minamahal kilala sa lipunan. Amen. Katulad ng hari, ng mga prinsipe, mga taong mayayaman, mga taong mga minamahal kilala. Amen. Sabi ng Biblia, even the mighty man, they cry bitterly. Kahit po yung mga mighty men, yung mga taong kilala, mayayaman, mga taong punong-puno ng impluensya, they cry bitterly. Sabi ng Biblia, kapag dumating na po yung araw ng kapuutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya wala po tayong ibang kailangan gawin. Amen? Stay faithful in the Lord. Stay serving in the Lord. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong tatalikod. Huwag tayong lalayo sa pananampalataya. Dahil para sa atin na dumadanas ng kapighatian sa panahong ito, sapagkat sabi ng Biblia, ang pagdating ng mahal na Panginoon ay katulad ng isang babaeng malapit ng manganak. Kapag malapit ng manganak ang babae, amen, hindi pa po ako nanganak, mga minamahal, kaya hindi naman talaga nanganganak ang lalaki. Pero nakakita na ako ng nanganganak. Beloved wife ko po, mga minamahal, sa aming beloved son, talagang hirap na hirap yan sa panganganak. Amen. Eh kung mabigat lang na pinasaan, mga minamahal, baka sinabi ko lang ako naman ang magpapasaan dahil talagang yan po yung isa sa reason bakit hindi na kami nagdagdag ng baby. Naawa ko sa beloved wife ko na grabing manganak, halos mamatay siya. Amen. Everybody shout praise the Lord. Nakita ko po yung matinding hirap ng panganganak. Ganon na ganon yung pagbabalik ng ating sa nalalapit na pagbabalik ng mahal na Panginoon. Mapapansin natin na pahirap ng pahirap yung mga pagsubok. Pabigat ng pabigat yung mga pagsubok na ating kinakaharap. Habang papalapit ng papalapit ang ating mahal na Panginoon, ay pabigat naman ng pabigat ang mga pagsubok na naranasan ng mga taong mananampalataya, mga minamahal. Pero sabi ng banal na Biblia, pagkatapos manganak ng isang babae at makita na niya ang sanggol, ang lahat ng hirap na kanyang naranasan ay mapapalitan ng galak. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yan po'y totoo. Kahit anong hirap ng panganganak ng isang nanay, pagkatapos niyang manganak at makita niya ang isang sanggol, kamukha ng mister niya. Amen? Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kamukha niya yung baby niya, mga minamahal, kahit ganong hirap yung kanyang naranasan sa kanyang panganganak, mapapawi ang lahat ng ito. Ganon na ganon sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. As of now, nahihirapan tayo. Amen? Left and right, to and pro na mga pagsubok nating kinakaharap. But still, mga minamahal, pinapayapa ng Panginoon ang isip natin, ang puso natin, dahil beyond, mga minamahal, sa ating pong mga suffering, beyond sa mga sakripisyo na ating nararanasan ngayon, meron pong biyaya na naghihintay kapalit ng hirap at sakripisyo na ating dinaranas ngayon, mga minamahal. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, sa ngayon, naghihirap tayo, pero sabi ng Biblia, mga minamahal, mapalad yung mga taong nagdadalamhati. Mapalad yung mga taong nakakaranas ng hirap ngayon, sapagkat sila'y aaliwin ng ating mahal na Panginoon. Yung mga taong makasanlibutan na hindi naglilingkod, sila'y pasasa sa lahat ng bagay. Bisyo dito, bisyo doon. Inom dito, inom doon. Aliwan dito, aliwan doon, mga minamahal. Sila nagpapasasa, mga minamahal, sa kahilayan, sa mga makasanlibutang mga gawa. Galak na galak sila sa mga gawaing makasanlibutan, kasayahan sa iba't ibang mga dako, mga minamahal. Pero sabi ng banal na Biblia, lahat ng kasayahan ito ay papalitan ng kalungkutan ng mahal na Panginoon. Pero ikaw na nagdadalamhati, ikaw na nagtitiis, ikaw na naghihirap sa paglilingkod, nagpapagal, nagbabata ka ng maraming pagsubok, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, lahat ng ito ay papawiin ng Panginoon at papalitan ng galak, kagalakan na kailanman ay hindi na maagaw sa iyong mga kamay, mga minamahal. Ito'y walang hanggang kagalakan, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kapahingahan. Papasok tayo
sa kapahingahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. That is eternal rest ang ating mararanasan. Pero doon sa mga tao na hindi naglilingkod, kaya nga po, malungkot tayo sa ating mga loved ones. Dahil yung puot ng Panginoon ay mararanasan nila kapag hindi sila maglingkod. Kung ako lang ang tatanungin, ayaw ko itong maranasan ng aking mga mahal sa buhay. Kaya ganun na lamang na ako po'y nagsishare, nangangaral, ibinabahagi yung banal na salita ng mahal na Panginoon. Ngunit hindi po natin kontrolado ang isip at puso ng tao. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi natin kontrolado ang puso at isip ng tao. Ang kailangan lamang natin gawin ay ibahagi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nagbabaka sakali tayo ng mga minamahal, mabigyan po sila ng mahal na Panginoon pagkakataon na makakilala sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, even the mighty man shall cry bitterly at that time, the day of the Lord, the great day of the Lord, the day of indignation of the Lord. Even the mighty man, mga minamahal, shall cry bitterly. Iiyak. Everybody shout, praise the Lord. Sa matinding hirap, sa matinding pagdadalamhati, sa Tagalog ang sabi rito, mga minamahal, ang tinig ng kaarawan ng Panginoon at ang makapangyarihang tao ay sumisigaw. Ang kanilang sigaw ay kalagim-lagim, makarimari-marim. Ang kanilang mga sigaw, mga minamahal, sa matinding pagdurusa na kanilang mararanasan. Yan na po yung sinasabi sa Revelation ng mga prinsipe at ang mga hari, ang mga pangulo ng iba't ibang mga kaharian ay sisigaw, mga minamahal, at sasabihin nila sa mga bundok at mga burol, tabunan ninyo kami dahil sa matinding hirap at pasakit na kanilang nararanasan, kanilang kakagatinang, kanilang mga dila. Kapag maranasan nilang matinding galit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Ito na po yung sinabi ng Biblia that even the mighty man shall cry bitterly. Kalagim-lagim, makarimari-marim, kasuklam-suklam, mga minamahal ko na hirap ang kanilang mararanasan. Ito na po yung pinakamalalim na in-express ng Bible regarding po sa darating na galit at puot ng mahal na Panginoon. Kung meron pang malalim dito, sasabihin nyo ng mahal na Panginoon. Ito na po yun. They cry bitterly. Sila iiyak, aalingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw na punong-puno ng pagdadalamhati, kalagim-lagim, kasuklam-suklam, karimari-marim, ng mga pag-iyak at pagtangis ang mararanasan ng mga tao sa araw ng kapuutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sincero tayo sa bagay na ito. Everybody shout, praise the Lord. Sincero tayo sa bagay na ito. Ito'y dinidibdib natin, mga minamahal. Yan po yung reason na tayo po'y naglilingkod ng may katapatan dahil ayaw nating maranasan ang matinding puot ng ating mahal na Panginoon. In verse 15, the day is the day of wrath, a day of trouble, a day of distress, a day of wastiness, a day of desolation, a day of darkness, and the day of gloominess. Mga minamahal, yung araw na yon, ang sabi rito, ay kaarawan ng kapuutan. Ang araw na yon ay kaarawan ng kabagabagan. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kahapisan. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kasiraan. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kadiliman. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kalumbayan. Amen? That is the day of gloominess. Everybody shout, praise the Lord. The day of, mga minamahal, bitterness, the day of distress, ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. The day of darkness, yung araw na yan ay araw ng kapigatian, araw ng matinding kahirapan, araw ng matinding kadiliman. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, kung maiiwan ka sa rapture, hindi biro, mga minamahal, maiiwan ka sa rapture. Amen. Siya dahil abala sa negosyo, sa nabuhay, sa trabaho. Maiwan ka sa rapture. Sabihin ng mahal na Panginoon, magtatanong ka, Lord, bakit ako naiwan? Iniwan kita dahil walang bantay sa kalabaw mo. Diba? Walang bantay sa baboy mo. Sige, doon ka lang muna. Everybody shout, praise the Lord. Dahil may kapatiran niya na nagtanong Amen. Abala siya. Linggo, mga minamal, kahit gawain, mag-aalaga ng kalabaw, mga minamal, ayaw dumalo dahil wala daw bantay ng kalabaw. Unang paalala ng mahal na Panginoon, namatay yung kanyang kalabaw. Hindi pa rin tumino, mga minamahal, dahil minsan na Kristyano,
naghahanap tayo ng mabigat-bigat na mga paalala bago tayo matuto? Kailangan pa natin, mga minamahal, kailangan pa ba nating masaktan bago tayo matuto? Kailangan pa ba yon? Ha? Actually, hindi na sana eh. Pero minsan naghahanap tayo ng sakit eh. Everybody shout praise the Lord. Kaya ganun lang nangyayari, mga minamahal, mabigat na paalala. Namatay yung kalabaw. Ang pangalawa, mga minamahal, na naginip na siya. Everybody shout praise the Lord. Na naiwan siya sa rapture, mga minamahal, nagtataka siya. Overnight prayer, yung ibang overnight prayer kasi, na naginip siya, overnight prayer. Na rapture, yung ibang kapatiran, lumulusot sa yero. Lumulusot sa bubong ba? Mga minamahal, totoo po yan, mangyayari po yan. At saka yung overnight prayer, mga minamahal, yan po yung malaking possibility ng ating mahal na Panginoon ay babalik. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Alam po ninyo, mga minamahal, hindi siya nasama ng rapture. Nag-question siya, mahal na Panginoon, ano po ang kasalanan ko dahil hindi ako nasama sa rapture sa aking panaginip? Sabi ng ating mahal na Panginoon sa kanya, abala ka sa pag-aalaga ng iyong kalabaw. Everybody shout praise the Lord. Kaya siya iniwan, mga minamahal. Hindi po masama mabisi tayo, pero lalo tigit sa lahat, dapat ay mabisi tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sincero tayo sa bagay na ito. That is the day of distress, sabi ng Biblia. In that day, that is the day of darkness. In that day is the day of gloominess. In that day is the day of sorrow. In that day, mga minamahal, is the day of trouble. Yung araw na yun ay matinding hirap, matinding pasakit ang mararanasan ng mga tao. At ayaw nating maiwan sa rapture. Sino po yung gustong maiwan? Taas po yung kamay. Ayaw nating maiwan sa rapture. Dahil alam natin na pagkatapos ng rapture, everybody shout praise the Lord. Tingnan po ninyo, bakit hindi binubuhos ng Panginoon ang kanyang matinding galit sa ibabaw ng lupa? Ano po ang reason? Nandito pa tayo. Naalala niyo yung pinag-aralan natin nung Sunday na hindi tayo tinawag, mga minamahal, para ma-experience natin yung galit ng Diyos, but the Lord called us, choose us to obtain salvation, maranasan natin yung kaligtasan. Hindi po tayo tinawag para maranasan natin yung poot, yung galit ng ating mahal na Panginoon. Ay tinawag para maligtas. Isipin mo, pag maiwan ka sa rapture, matinding hirap, pasakit, mga minamahal, ang mararanasan mo. Amen? At napakalaga na tayo po'y magpakainit. Amen? Dahil kapag maiwan ka, mga minamahal, lahat ng sinabi ng Biblia, mararanasan mo po ito. Yung ating pong chance na lang para marapture. Amen? Para makaligtas, mga minamahal, pugot ulo na lang. Mga minamahal, sabi ng mahal na pastor, 1% na lang yung ating chance, mga minamahal, na makapasok sa langit kapag maiwan ka sa rapture. Wag na natin hintayin pa yung pugot ulo. Mabuti sana kung, mga minamahal, at that time, diretso pugot ng ulo. Hindi. Matinding torture, matinding hirap muna, pahihirapan muna tayo. At huwag na natin hintayin pa yung sinasabing pugot ng ulo. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ngayon pa lang, magpakainit na tayo. Ngayon pa lang, gumanap sa kalooban ng ating mahal na Panginoong Hesus. Huwag tayong mapakod sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bagamat bilang tao totoo, nararanasan natin, nakakaramdam tayo ng pagod. Ongoing ng gawain, on time ng gawain. Parang ayaw nating magbihis. Parang ayaw nating tumayo. Parang ayaw nating dumalo. Parang ayaw nating magsamba. Pero magugulat ka, maya-maya, bigla kang babalikwas, bigla kang tatayo, bigla kang magbibihis, bigla kang maggagayak, bigla kang sasakay sa sasakyan, biglang-bigla na ikaw ay dadalo, mga minamahal. Bakit? Yung Holy Spirit ang nagre-remind sa atin na huwag tayong mapagod sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, sapagkat malapit na po, mga minamahal, matumbasan ng Panginoon ang hirap nating nararanasan sa ibabaw ng lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In that day, the day of trouble, the day of distress, the day of wastiness, the day of dissolution, the day of darkness, and the day of gloominess. Matinding kalumbayan. Everybody shout, praise the Lord. Sa verse 16, kaarawan ng pakakak, in that day, the day of the trumpet and alarm against the thin cities and against the high towers. Ito na po yung alarm, warning, mga minamahal, sa mga minamahal, early tradition ng mga kingdoms by kingdoms. Meron po silang alarm kung meron pong dumarating na gera, matinding hirap, mga minamahal, anumang nangyayari sa buong kaharian.
pinapatunog nila yung kanilang mga trumpet to alarm the people, mga minamahal. Lalong-lalo na kung mayroong gera, ito po'y tutunog, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, aalingaw-ngaw sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, mapag-aalaman ng napakaraming mga tao, alipin, ulaya, matanda, ubata, lahat ng uri ng tao ay kanilang mararamdaman ang kapuutan ng ating mahal na Panginoon. And verse 17, and I will bring distress upon men, that they shall walk like blind man. Magdadalang mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ng kapisan sa ibabaw ng lupa, at sila'y magsisilakad na parang bulag. They walk like a blind man. Amen. Amen. Hindi pa po natin naranasan maging bulag. Pero subukan mong pumikit at maglakad, mga minamahal, ng nakapikit. Diba? Anong makikita mo? Ha? May makikita ka? Wala. Kung may makikita ka, hindi ka nakapikit. Pero pag pumikit ka, ang makikita mo dilim. Diba? Malalim na kadiliman. Everybody shout, praise the Lord. Ang makikita mo, hirap, kapigatian. Ang makikita mo yung pakiramdam na para kang walang pag-asa. Because you walk like a blind man. Lalakad ka katulad ng bulag na tao. Darating ang kapighatian sa ibabaw ng lupa at ang mga taong hindi nagsisipaglingkod sa mahal na Panginoon, sila'y lalakad, mga minamahal, katulad ng isang taong bulag. They walk like a blind man. At ang sabi ng Bible, mga minamahal, because they have sinned against the Lord. Ano po ang reason? Bakit mararanasan ng taong matinding kapighatian, kalumbayan, mararanasan nilang kahirapan sa ibabaw ng lupa? Because they sinned against the Lord. Sila po'y nagkasala laban sa ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak. Amen? Parusa ang mararanasan ng mga taong magkakasala sa ating mahal na Panginoon. The Lord, mga minamahal, because they sin against the Lord. Yung mga taong reneject nilang mahal na Panginoon, yung mga taong binaliwala nila ang Diyos, yung mga taong tinanggihan nila ang Ebanghelyo, mga taong hindi naglingkod sa mahal na Panginoon, mga taong walang oras sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. They sin against the Lord, sabi ng Biblia, disgrace, mga minamahal, was upon the land. At ang sabi ng Biblia, they walk like a man. Sila po'y lalakad na parang bulag. Mga minamahal, isipin po ninyo ang paglakad ng isang tao na parang bulag. Wala kang kapag-asa. Maiibsan ka ng pag-asa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alala ko tuloy yung isang kapatiran natin na bulag. Ang sabi niya, iniisip niyang tumawid na lang sa kalsada. Pero nung papatawid siya sa kalsada, imbis sa kalsada siya napunta, doon siya sa open canal nahulog. Amen? Pero before yon nangyari, may kapatiran, mga minamahal, na naginip. Sa kanyang panaginip, mga minamahal, nakita niya ang isang taong bulag na inaakay niya sa gawain at dinala niya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. At doon sa gawain, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero yung bulag na yon, wala siyang kapag-asa na. Dahil siya po isang construction worker, lakbitan lang po natin ng konti. Construction worker po siya po ay isang labor lang, mga minamahal, nagbibigay ng halo doon sa mason. Habang naghahalo yung mason, nabitawan niya yung lalagyan ng halo, napunta sa mata niya, mga minamahal, imatapang yung kahalo, yung timpla ng semento. Pumasok sa mata niya yung mga buhangin, yung semento, nabulag siya. 7 years. 7 years siyang nabulag. Mga minamahal, wala na siyang pag-asa. Pinaglalaroan siya ng mga bata. Binabato siya, nabibiyak ang ulo niya. Sinisipa siya, sinusuntok siya. Minsan ay natutumba siya. Yung kanyang asawa, anak niya, iniwanan na siya. Siya na lang mag-isa. Mga minamahal, hirap siya kung paano magluto, mag-asikaso ng kanyang araw-araw ng mga pangailangan. Wala na po siyang pag-asa. Gusto niya nang mamatay. At that time, siya po'y tatawid siya na para masagasaan. Tinatiming niya na may marinig na dadaang sasakyan. Kasa siya tatawid. Pero nadisgrasya siya, dahil imbis sa kalsada siya mapunta, mga minamahal, nahulog sa open canal. Maya-maya, may 2 taong bumangon sa kanya. Hindi niya makita kung sino yon. Pero pag akbay niya, mga minamahal, naramdaman niya hindi yun bag. Naramdaman niya hindi yun damit ang kanyang nahawakan. Ang pakiramdam niya ay isang balahibo, mga minamahal, isang pakpak. Amen?
Isang pakpak yung kanya nahawakan dahil hindi niya makita eh. May dalawang tao nagbangon sa kanya. Mga minamahal, may nakapa siya, hindi bag. Parang pakpak, mga minamahal. Isip niya, pakpak talaga yun. Pero nagtataka siya, bakit may pakpak itong mga taong itong nagtayo sa akin? Na-confirm niya nung naglilingkod na siya sa mahal na Panginoon, mga anghel ng Diyos, pinadala ng mahal na Panginoon para ibangon siya at akayin. Nung siya po'y nakaupo sa gilid ng kalsada, nakita siya nung kapatiran nating na naginip, na mayroon siyang inaakay na bulag, linapitan siya. Ang sabi niya, Kuya, gusto mo bang sumama? Dadalo tayo sa Jesus Miracle Crusade. Doon maghihimala ang Diyos. Ididilat ng Panginoon ang mata mo. Hindi siya nanggalinlangan, mga minamahal. Sumama siya. Wednesday, dumadalo. Siya pa yung unang-una doon. Amen. Unang-una siya palagi. Wednesday, siyang nauuna. Talo pa niya yung hindi mga bulag eh. Yung mga bulag, nahuhuli. Yung mga hindi bulag ba, nahuli. Pero siya na bulag, palagi siyang una. Bautismado na po siya sa tubig. Wednesday, Friday, Sunday, palagi siyang nauuna doon, mga minamahal. Amen. At alam po ninyo, sabi niya, Lord, 2 taon siya naglingkod, hindi pa siya pinadilat ng mahal na Panginoon. 2 taon. Tiningnan ng Panginoon yung kanyang katapatan. Sabi niya, Lord, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, makadilat ako, hindi. Maglilingkod ako sa iyo. Diba? Makadilat ako, mahal na Panginoon, o hindi. Maglilingkod ako sa iyo. Dahil dito ko naramdaman yung kagalakan, kapayapaan. Masaya ako rito sa gawain mo. At makadilat ako, hindi. Maglilingkod ako sa iyo. After 2 years, mga minamahal, pag-akyat niya sa Amoranto, linggo ng umaga, mga minamahal, pag-akyat niya sa Amoranto, nakita niya yung matinding liwanag na tumama sa mata niya. Hindi niya alam kung ano yung liwanag na yun. Na parang ubod ng sakit yung kanyang mata, mga minamahal, na hindi niya mapaliwanag. Grabe, mga minamahal, kanyang sakit na nararamdaman. Maya-maya, pagdilat niya ng mata, may nakita siyang mga anino, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Pag kanya pong kinusot yung kanyang mata, maya-maya, nakita niya na yung pulpito ng Amoranto, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Miserable yung buhay ng isang bulag. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Magpapakamatay na sana siya. Kaya, ito pong Biblia na pinag-aaralan natin totoo. They walk like a blind man. Yung mga taong hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. In the time of distress, in the time of trouble, in the time of gloominess, sabi ng Biblia, in the time of darkness, ito pong mga taong ito, they walk like a blind man. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, mga minamahal, because they sin against God, and their blood shall be poured out as a dust. Yung kanilang dugo, mga minamahal, kakalat, katulad ng alikabok, at ang kanilang mga katawan ay kakalat, katulad ng dumi, mga minamahal ng hayop. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pero tayo na faithful, tayo na naglilingkod, at that time, inaaliw na tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Yung panahon na yan, na matinding kapigatian, dahil hindi may buhos ng mahal na Panginoon yung kanyang galit, dahil nandito pa tayong mga naglilingkod, mga minamahal. Pagkunin na tayo ng Diyos, dalhin na tayo sa langit, rapture na. Wala nang reason, mga minamahal, napigilan ng mahal na Panginoon na ibuhos ang kanyang galit. Dahil kung ibubuhos na sa ngayon, madadamay ka, madadamay ako, madadamay tayo. At hindi ibinubuhos ng Panginoon yung kanyang matinding galit. Revelation chapter 16, mababasa natin din yung mga minamahal, the 7 wrath of God, 7 bows ng galit ng mahal na, 7 bangkok na galit ng mahal na Panginoon, ibubuhos sa ibabaw ng lupa. Amen? At isipin mo, kapag kunin ng mahal na Panginoon yung mga faithful, yung mga righteous, yung mga saints, yung mga naglingkod sa Kanya ng may katapatan, kasabay na kukunin ng Panginoon ang kagalakan, kasabay na kukunin ng Panginoon ang kapayapaan, wala nang matitirang kagalakan, wala nang matitirang kapayapaan sa ibabaw ng lupa, magiging masilimuot, magiging magulo, mga minamalang ibabaw ng lupa. Kaya, pag maiwan ka sa rapture, dahil sabi ng Biblia, 2 babae ang nasa gilingan. Anong sabi ng Bible? Iiwan ng isa, tapos kukunin ng isa. 2 lalaki na naglalakad sa bukirin,
Kukunin ang isa, iiwan ang isa. Saan kayo doon? Doon kayo sa kukunin o sa iiwan? Doon tayo sa kukunin. Pero mayroong iiwan. Dahil yun ang sinabi ng Biblia. Kukunin ang isa, iiwan ang isa. Dalawang babae nagigiling sa gilingan, iiwan ang isa, kukunin ang isa. We pray earnestly. Maging mainit tayong pananalangin na Lord, sana hindi ako yung maiwan. Ha? Sana Lord, hindi ako ang maiwan. Manalangin tayo ng ganon. Kasamahan natin ng buong pusong pagsusumikap, mga minamahal, na maging determinado tayo sa paglilingkod na Lord, hindi ako ang maiiwan, mahal na Panginoon. Sa araw ng iyong banal na pagdating, isa ako na iyong kukunin. Sa verse 18, mga minamahal, neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in that day of the Lord's wrath. Even their silver and even their gold shall not be able to deliver them from the wrath of God. Hindi sila kayang iligtas ng kanilang ginto. Amen? Hindi sila kayang iligtas ng kanilang kalakasan, ng kanilang kayamanan, ng kanilang karunungan, ng kanilang katanyagan. Hindi sila kayang iligtas sa matinding galit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi ng Bible, mga minamahal, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy. For he shall make even a speedy rendance of all them that dwell in the land. Sa Tagalog, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang mga ginto ay hindi makapagliligtas sa kanya sa karawan ng kabuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa magitan ng apoy ng kanyang panibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kilabot na kawakasan nilang lahat ng mga nagsisitahan sa ibabaw ng lupain. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Diba? The Lord, in Him there is goodness, but also in the Lord there's severity. Goodness to those who remain faithful in Him, but severity to those who refuse Him, to those who rejected Him. Amen? Pero ang comfort ni Apostol Pablo para sa akin, para sa iyo na naglilingkod. Kaya hindi po last verse po mga minamahal. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 up to verse 9. Amen. Last verse na po tayo mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, ang versikulo 7 hanggang 9. At kayo mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagkakahagay ng Panginoong Hesus mula sa langit ng kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti na hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanilang mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sa verse 7, sundan po ninyo ako ng pagbasa. Mga minamahal, hawakan po ninyo yung Biblia. Sundan po ako ninyo ng pagbasa. Ang sabi dito sa verse 7, and to you who are troubled, rest with us. For you, to those in trouble, rest with us. Sabi ni Apostol Pablo, para sa inyo na napipigati. Sa panahon ngayon, tayo po'y napipigati. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po ang minimension ni Apostol Pablo, to those who in trouble, rest in us. Rest in us. Mga minamahal, magpahinga kayo kasama namin. Everybody shout, praise the Lord. Because there is eternal rest na inihanda ng mahal na Panginoon para sa iyo, para sa akin, sa ating mga pinipighati ngayon. Everybody shout, praise the Lord. Napipighati tayo ngayon dahil sa maraming pagsubok. Napipighati tayo ngayon dahil sa maraming pag-uusig. Napipighati tayo ngayon dahil sa maraming hirap na ating nararanasan. Nakikipagbaka tayo sa maraming pagsubok sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, mga minamahal bilang tao, ramdam natin yung burden. Ramdam natin yung bigat, mga minamahal ng sakripisyo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga taong nasa ating paligid, sila ang napapagod. Everybody shout, praise the Lord. Dahil isipin mo, Miyerkules dadalo tayo. Biyernes dadalo tayo.
Linggo dadalo tayo. Ultimo yung haba ng mga buhok, mga haba ng palda natin, sila yung napapagod para sa atin. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, they that wait in the Lord shall renew their strength. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Ang sinumang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, totoo napapagod tayo, but in every morning, the Lord renew our strength. Binibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong kalakasan. Diba? As a human, natural na napapagod tayo. Amen? Kahit ang ganyong abang lingkod, sometimes napapagod din ako eh. Nakakaramdam ako ng pagod. Pero ang promise ng mahal na Panginoon, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle. Lilipad sila katulad ng agila. Amen? Alam niyo yung agila? Yung agila kahit sa gitna, even in the midst of the storm, the eagle can fly. Wala pong ibon na kayang lumipad in the midst of the storm, only eagle. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang bagwis ng ibon, yung bagwis ba, yung pakpak. Dito sa may pakpak. 10 pieces lang yan. Maya, kalapati, mga ibon na ordinaryo, 10 pieces lang po yung kalang bagwis. Amen? Meron pong, yung pagganon, 10, pero merong pagganon, papunta na ng ilalim ng pakpak, hindi po yun bilang. Yung pagganon lang, palabas ng kanilang pakpak. Yan ay 10 pieces lang. Pero ayon po sa research, yung agila, meron silang 11 mga minamahal na bagwis. Amen? They can fly even in the midst of the storm. Only eagle can fly in the midst of the storm. Bakit po? Ang agila, sa matinding bagyo, sa matinding unos, kaya niyang lumipad, ibabaw ng bagyo. Diba? Kaya niyang lumipad sa ibabaw ng bagyo. Kayang lumipad ng agila na mas mataas pa sa lipad ng eroplano, mga minamahal. Ganon katindi ang agila. Kaya even in the midst of the storm, eagle can fly. Mga minamahal, kahit matindi ang hangin, matindi ang bagyo, dahil ang bagyo na mababa lang po yan, mga minamahal. Yung height ng bagyo, mababa lang po yan. Kayang lumipad ng eagle. Ganon yung attitude ng eagle. Dapat ganon din tayong mga Kristyano. Kaya sabi ng Biblia, they can fly like an eagle. Mga minamahal, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall fly. They can fly like an eagle. Yun po ang sabi ng Biblia. Ganon po tayong mga naglilingkod. Dapat ganon tayo sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, sa gitna ng kahirapan. We can fly even in the midst of the storm. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Sabi ni Apostol Pablo, rest with us. Dahil nasa Diyos ang kapahingahan dito sa lupa. Hindi pa natin nararamdaman yung eternal rest. Napapagod pa tayo. Sometimes, bilang tao nakakaramdam tayo ng pagod. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil re-renew nyo palagi yung kalakasan na ibinibigay sa atin. Ang sabi rito, and to you who are in trouble, rest with us. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels. In verse 8, ang sabi rito, in flaming fire taking vengeance in them that know not God and not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Sabi rito, kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin sa kapahingahan sa pagpapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit kasamang mga anghel kanyang kapangyarihan na sa mga nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanilang hindi nagtititalima sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus na siyang tatanggap ng kaparusahan ng walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalawalhatian ng kanyang kapangyarihan. Matinding apoy, flaming fire with vengeance to those who know not God. Mga minamahal, apoy, matinding hirap, pasakit ang mararanasan ng mga taong hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Choose this day, sabi pa nga ni Joshua, choose this day whom you gonna serve. Mga minamahal, pumili kayo kung sino ang paglilingkuran ninyo ng buong puso, kung sino ang sasambahin ninyo, kung sino ang pupurihin ninyo, kung sino ang paglilingkuran ninyo. Pero ang sabi ni Joshua, mga minamahal, amen?
ang sabi ni Joshua, ako at ang aking buong pamilya, ang Panginoon ang aking pupurihin, ang Panginoon ang aking paglilingkuran, ang Panginoon ang aking sasambahin, pagkat sa Panginoon naroon ang kalakasan, sa Panginoon naroon ang kaligtasan, sa Panginoon naroon ang tagumpay, sa Panginoon naroon ang kapayapaan, sa Diyos na doon, mga minamahal ko, ang kaligtasan na hinaangad ng ating mga kaluluwa. At sa oras nito, mga minamahal, tayo po'y umawit sa mahal na Panginoon. Paglingkuran natin ang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Bible, kahabag-habag ang mga taong hindi maglilingkod sa Diyos. Amen? Sabi ng Bible, they walk like a blind man. Even the mighty man cry bitterly. Matinding hirap, matinding pagod, pasakit. Pero ikaw at ako na naglilingkod sa mahal na Panginoon, kukunin tayo ng Diyos, mga minamahal. Kukunin tayo ng mahal na Panginoon. At tayo po'y dadalhin sa kanyang piling kung saan doon mararanasan natin ang walang katapusang kapayapaan. Mararanasan natin ang walang katapusang kagalakan, kapayapaan at kagalakan na hindi na maaagaw mula sa ating mga kamay. Hindi na tayo iiyak, hindi na tayo luluha. Wala nang pagod, wala nang pagsubok, wala nang problema, wala nang kahirapan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ang ating lamang kailangan gawin ay magpatuloy at manatili sa paglilingkod. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah. Jesus ay Hallelujah. mga saan niya sa kalangitan, magkalipay sa nagsubok, magkalingkod sa pagtuo, makahatag o kanasin Lahat mo tayo mawit sa mahal na Panginoon. Yes, Lord. ang pulong ni Jesus ay tutuhan. Mga saan niya Sa kalangitan, makalipay sa nagsubok, makaligo sa pagtuo, makahatag o kasi sa paglalaan. Padayo na, mao'y hinahanglan sa atong pagkimuha. Hindi kalimutan, kay nito sa kalangitan, May balay nga bulawan, sa kantong malamunan, mao'y gapihan. Kung dunay kasubok, ang mga pagbagho, uno sa kinabuhi, utang magkanilo, kalistanan ng kapaitan, hiling mo iksapayan, kay si Kristo, maghahatag kamahulayan. ay may mawit sa mahal na Panginoon. Magpadayo na, pinamahal. May gantimpalang ilinan ng mahal ng Panginoon. Kapalit, katumbas ng ating mga pagpapagal at sakripisyo sa paglilingkod. Hallelujah. Kalimutan kay dito sa kalangitan. Ay po'y mawit sa mahal na Panginoon. Singgit, hallelujah. Sa kantong Muling ka mahal na Panginoon, there is Jesus. Ang amoy kinahanglan sa akong pagkikunta. Hindi kalimutan kay dito sa kalangitan. May balay nga bulawan, sa kampo
Yes, Lord. Puno sa kinabuhi, punang magkanimo, kalistanan o pagitan, di mo isabayan. Dahil si Kristo, Yes, Lord. Si Kristo, makahatag ng kapahulayan. Dalay ko ka, Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Ikinahanglan. sa atong pagtungtong, Kalibutan. Kay dito sa kalangitan. May balay nga mulawan. kinsa katong mula-mula, Amen. Praise the Lord. ako'y gantihan. Purihin ka, mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Minamahal tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin ng karagdagang kalakasan, mga minamahal. Agaya ng sinabi ng awitin, mga minamahal, the Lord renew our strength every morning, mga minamahal. Araw-araw, ang mahal na Panginoon nagbibigay sa atin ng panibagong kalakasan. Kung walang kalakasan ito, matagal na tayong huminto. Matagal na tayong napagod. Matagal na tayong bumitaw. Pero dahil sa kalakasan, tuwing umaga, kahit kami, mga manggagawa, totoo lang, mga minaman minsan nakakapagod, bumangon sa umaga. Pero bumabangon kami, minamahal, dahil umiibig kami sa Diyos. Bumabangon kami dahil iniisip namin kayo, mga minamahal. Bumabangon kami dahil sa pasanin, mga minamahal, na inatang ng mahal na Panginoon sa aming balikan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon because the Lord renew our strength every morning, minamahal. Tayo po'y manalangin, mapagpala naming Ama sa langit. Lord, salamat sa iyong mga banal na salita. Salamat sa pagpapaunawa mo sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ayon sa iyong mga banal na salita, sa galit at puot na iyong ibubuhos sa ibabaw ng lupa, walang sino mang makakatayo sa harapan ng iyong matinding puot at galit, mahal na Panginoon. Ngunit kami nagpapasalamat dahil pinaunawa mo sa amin ang maglingkod kami ng may katapatan upang ang aming maranasan ay hindi puot at galit, kundi kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming pangawakan, O Diyos. Ibigay mo sa amin ang karagdagang kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo upang manatili kaming gumaganap sa iyong kalooban hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Sa pangalan ni Jesus, bless us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. As a point of contact, ipatong po natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Saway natin sakit, gumuling problema, malutas sa pangalan ni Jesus. Amang banal, Diyos sa dakila ngayon at magpakailan pa man. Leading prayer for beloved Venerable Pastor, iunot mo po mapagpala mong kamay, ipatong ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now and bind the power of darkness, any kinds of sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out in Jesus' name. Mga karamdaman, problema, mga panghihina, kahirapan, kawalan, anumang demonyong takot, pagod sa aming mga puso, mahal na Panginoon, mga pag-alinlangan, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa oras nito, minamahal, tayo po natin tumayo. Amen. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay at tayo po'y sumigaw ng 3 beses malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kalawalatian at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.